Kung may isang tao sa Pilipinas na dating itinuturing na Diyos ng UAAP basketball, na pinagtatakhan, pinagmamalaki, at iginagalang ng buong katipunan, isa lang ang sagot. Coach Tab Baldwin. Ang coach na nagdala ng back-to-back championship sa Ateneo Blue Eagles. Ang coach na minahal ng milyon-milyong basketball fans sa buong bansa. Ang coach na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na basketball mind sa kasaysayan ng Philippine sports. Pero ngayon, ang pangalan ni Tab Baldwin ay nasa sentro ng isa sa mga pinaka-nakakagulat na investigasyon sa kasaysayan ng Philippine sports. At narito ang bagay na nagbabago ng lahat. Hindi ito bago. Dahil ayon sa investigasyon ng PNP-CIDG at ayon sa isang dating manlalaro ng Ateneo na lumantad na, ang uri ng training na nagdulot ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divina Dili sa Aurora ay nangyari na noong 2016, noong 2017, pero walang nagsalita, walang kumilos, at ang training ay nagpatuloy hanggang sa namatay ang dalawa. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa pinakaimportanteng bagay na lumabas sa investigasyon ayon sa PNP-CIDG at sa pahayag ng DILG, Secretary John Vic Remulla. Ang mga dating manlalaro ng Ateneo na dumalo sa katulad na team building activities noong 2016 at 2017 ay formal na nagbigay ng testimonya. At ang nilalaman ng kanilang testimonya ay nagpabago ng buong kwento. Dahil ayon sa mga dating manlalaro, may mga near-drowning incidents na naganap noon. Hindi ito bago. Hindi ito unang pagkakataon. Noong 2016 at 2017, sa katulad na uri ng training sa dagat, may mga manlalaro na halos nalunod, pero walang nagsalita, walang nag-report, walang kumilos. At iyon, ang katotohanan iyon ay nagpapabigat ng kaso laban kay Tab Baldwin at sa mga Ateneo officials. Dahil kung may near-drowning incidents na noong 2016 at 2017, kung alam na ng coaching staff na may panganib sa ganitong uri ng training, bakit nagpatuloy pa rin sila? Bakit hindi nila binago ang kanilang mga pamamaraan? Bakit hindi nila tiniyak ang kaligtasan ng mga manlalaro? Iyon ang tanong na ngayon ay iniimbestiga ng PNP-CIDG. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakaimportanteng pahayag na lumabas sa investigasyon. Ayon sa DILG Secretary John Vic Remulla, si Tab Baldwin mismo ay nagsabi sa mga investigador na sa loob ng kanyang panahon bilang coach ng Ateneo at sa lahat ng out-of-town activities na kanyang ginawa, wala silang naranasang problema o takot na malunod. Sinabi niya na ang ganitong uri ng training ay matagal na nilang ginagawa at ito ay laging ligtas. Pero ang pahayag na yon ni Baldwin ay direktang sinalungat ng mga testimonya ng mga dating manlalaro. Sinabi mismo ni DILG Secretary Remulla, former players who attended similar team-building activities in 2016 and 2017 formally gave testimony. And what did they reveal? There have been near drownings before. Nagsalita na ang mga dating manlalaro. Nagbigay na sila ng formal na testimonya. At ang kanilang sinabi ay kabaligtaran ng sinabi ni Baldwin. Kaya ngayon, ang tanong ay malinaw. Sino ang nagsasabi ng katotohanan? Si Tab Baldwin, na nagsasabing laging ligtas ang kanilang training? O ang mga dating manlalaro na nagsasabing may mga near-drowning incidents na noong 2016 at 2017? At ang sagot sa tanong na iyon ay magiging susi sa kaso laban kay Baldwin at sa mga Ateneo officials. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang dating manlalaro na lumantad. Ang kapatid ng dating manlalaro na si Sean Ildefonso ay nagbahagi ng kanyang kwento sa isang podcast. Bago pa man opisyal na lumabas ang investigasyon, doon niya inilahad ang tungkol sa isang intense na training session sa parehong lokasyon, kung saan ang isa pang manlalaro na si Giboy Balibonia ay halos nalunod sa mga nakaraang taon. At dahil sa kwentong iyon, ang PNP-CIDG ay nagsamon kay Dave Ildefonso, ang kapatid ni Sean,
para magbigay ng pahayag sa Camp Crime. Nang tanungin ng mga mamamahayag si Dave pagkatapos ng kanyang pakikipagpulong sa CIDG, ang kanyang mga salita ay maingat pero makabuluhan. Sinabi niya, "It was an accident, but it could have been avoided if the team management had been more prepared." Aksidente, pero maaaring naiwasan. At dagdag pa niya, "Many things at sea are beyond his control. So if the training had been done in a safer place or controlled facility, maybe everything wouldn't have ended in tragedy." Mas ligtas na lugar. Mas kontroladong pasilidad. At umamin pa si Dave na may mga pagkukulang at malalaking pagkakamali na naganap. Kahit sinabi niya na si Coach Tab Baldwin ay isa sa mga pinakamahusay na coach na kanyang nakilala at maganda ang kanilang relasyon, hindi niya matanggihan na ang kakulangan ng seguridad para sa mga manlalaro ay ang dahilan kung bakit nagtapos sa trahedya ang insidente. Ngayon, pag-usapan natin ang modus operandi ni Tab Baldwin na isiniwalat ng investigasyon. Ayon sa DILG Secretary Remulla, si Tab Baldwin ay may sariling budget sa loob ng Ateneo na ginagamit niya para sa mga bagay na gusto niya at gumagawa ng mga aktibidad nang hindi ipinapaalam o inaabisuhan ang university administration. Ibig sabihin, ang school management mismo ay hindi alam ang tungkol sa out-of-town activity training sa Aurora. Hindi sila naabisuhan, hindi sila nakonsulta, hindi sila nagbigay ng pahintulot. At kahit ang Smart Communications, ang kilalang team sponsor, ay hindi sangkot sa pagpaplano ng aktibidad. Sila ay nabanggit lang bilang sponsor, pero wala silang kinalaman sa organisasyon ng training camp. Sinabi mismo ni Remulla, "Coach Tab has his own budget, applying for things he wants and just doing activities without informing or notifying the university administration." Parang isang hari sa kanyang sariling kaharian, walang makakasagabal, walang makaka-interpret, walang makakasabi ng, "Coach, ligtas ba ito? Handa ba ang mga bata para dito?" At dahil walang nagtanong, walang nagsabi ng hinto, 2 bata ang namatay. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na detalye ng investigasyon. Ayon sa CIDG, ang 20 manlalaro ay dinala sa training camp sa Aurora. Pero ang final lineup na isusumite ni Coach Tab Baldwin sa UAAP board ay 17 slots lang. Ibig sabihin, ang intense na physical activity sa dagat, ang training sa gitna ng malalaking alon, ang pagsasanay sa mapanganib na kapaligiran. Hindi ito basta team building o bonding. Ito ay isang screening, isang filter, para tukuyin kung sino ang mananatili sa team at kung sino ang aalisin. Isipin mo ang psychological at physical pressure sa mga batang atleta. Kung hindi mo kayang tiisin ang intense na calisthenics at training sa ilalim ng mainit na araw at malakas na alon, maaari kang alisin sa team. Maaring mawala ang iyong scholarship. Maaring mawala ang iyong pangarap. At dahil sa pressure na yon, sinabi ng CIDG, ang mga manlalaro ay walang pagpipilian kundi tiisin ang training, kahit ito ay mapanganib. Sinabi mismo ng CIDG, conducting intense physical training in the middle of the open and dangerous sea shows a deliberate intention to torture the players. Deliberate intention to torture. Hindi aksidente. Hindi simpleng pagkakamali. Sadyang pagpapahirap. At iyon ang dahilan kung bakit ang CIDG ay inirekomenda ang anti-hazing charges laban kay Tab Baldwin at sa 10 iba pang Ateneo officials. Ngayon, pag-usapan natin ang listahan ng mga inirekomendang kasuhan. Ayon sa CIDG at DILG, ang mga sumusunod ay inirekomenda para kasuhan sa ilalim ng Anti-Hazing Act of 2018 o Republic Act 1053. Una, Tab Baldwin, head coach ng Ateneo Blue Eagles. Pangalawa at pangatlo, ang mga strength and conditioning coaches na sina Grant Bears at CAR Vincent Havellana, Elumba. Ika-4, ika-5 at ika-6, ang mga assistant coaches na sina Cesar Costa, Sandro Nicolas Romero Soriano at Realdo Jacinto Jr. Pero narito ang bagay na nagpagulat sa marami.
Kasama rin sa listahan ang mga student managers sina Paulo Manuel Maeda Adevoso at Andrew Lorenzo Bondoc Salud. Kasama rin ang physical therapist na si John Eric Kiambao Ru at kasama pa ang dalawang utilities o ball boys sina Aris Ramos Pronet at Joel Palmiano Rapa. Oo, kahit ang mga ball boys at student managers ay kasama sa inirekomendang kaso. At bakit? Sinabi mismo ni DILG Secretary Remulla, they were all there by the sea. No one stopped, no one complained, and no one said, "Wait boss, this is dangerous." Lahat sila ay naroroon. Lahat sila ay nakakita. Pero walang kumilos. At sa ilalim ng anti-hazing law, kung ikaw ay naroroon, nakakita ng mapanganib na aktibidad at hindi mo ito pinigilan, ikaw ay automatikong may legal na responsibilidad. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang detalye, ang Hold Departure Order laban kay Tab Baldwin. Ayon sa DILG Secretary Remulla, ang CEIDG ay magsusumite ng rekomendasyon sa Department of Justice para humiling ng Hold Departure Order o HDO laban kay Tab Baldwin. Sa kasalukuyan, si Baldwin ay nasa ilalim ng isang Immigration Lookout Bulletin Order na nangangahulugang ang kanyang pagpasok at paglabas ng bansa ay minomonitor. Pero hindi pa siya pinipigilan na lumabas ng Pilipinas. Kaya naman, ang CIDG ay nagre-rekomenda ng HDO para matiyak na si Baldwin ay hindi makakaalis ng Pilipinas habang isinasagawa ang kaso. Sinabi mismo ni Remulla na mula pa sa simula ng investigasyon, sinabi niya kay Baldwin na huwag subukang umalis ng bansa. At si Baldwin ay nangako na mananatili siya sa Pilipinas para harapin ang kaso. Sinabi mismo ni Tab Baldwin, "I have no plans to go anywhere and will stay in the Philippines." Mananatili siya. Haharapin niya ang kaso. Pero ang tanong ng lahat, kapag ang usapan ay tungkol sa posibleng habambuhay na pagkakakulong sa ilalim ng anti-hazing law, gaano katagal mananatili ang pangako na iyon? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Ayon sa DILG Secretary Remulla, ang sagot ay simple. Dahil si Tab Baldwin ay naging parang Diyos sa loob ng Ateneo. Dahil sa mga back-to-back championships na kanyang dinala, dahil sa tagumpay ng programa, dahil sa mga manlalaro na kanyang pinalaki, walang nangahas na tanungin ang kanyang mga desisyon. Sinabi mismo ng DILG, because of the consecutive victories and championships that the coach gave to the team, it was as if he had become a god with no one daring to question his decisions. Isang Diyos na walang makakasagabal, na walang makakasabi ng, "Coach, mali ka." At ang kultura ng katahimikan, ang kultura ng bulag na pagsunod, ang kultura ng basta manalo tayo, okay na lahat. Iyon ang nagdulot ng trahedya. At iyon ang pinakaimportanteng aral ng lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol kay Tab Baldwin. Hindi lang ito tungkol sa Ateneo. Ito ay tungkol sa isang kultura na nagbibigay ng walang limitasyong kapangyarihan sa mga taong nagtagumpay, nang hindi tinitingnan kung paano nila nakamit ang tagumpay na iyon. Ito ay tungkol sa isang sistema na nagpapanatili ng katahimikan, kahit may mga bata na halos nalunod, kahit may mga red flags na malinaw na makikita, dahil ang tagumpay ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan. Sina Rene Baterbonia at Divine Adili, dalawang batang atleta, dalawang pangarap na hindi na matutupad, dalawang buhay na natapos ng masyadong maaga. At ngayon, ang PNP-CIDG ay nagsumite na ng rekomendasyon sa DOJ para kasuhan ang 11 Ateneo officials, kasama na si Tab Baldwin, sa ilalim ng Anti-Hazing Act of 2018. Ang mga near-drowning incidents noong 2016 at 2017 ay lumabas na. Ang modus operandi ni Baldwin, ang paggawa ng mga aktibidad ng walang alam ng University Administration ay nalantad na. At ang kultura ng katahimikan, ang kultura ng bulag na pagsunod ay tinatanggal na. Kaya sa susunod na makita mo ang isang sikat na coach o isang sikat na leader
na gumagawa ng mga bagay na parang walang makakasagabal, wag nang manahimik. Dahil ang katahimikan ay nagastos ng dalawang buhay. At iyon ang tunay na aral ng Aurora. Huwag nating kalimutan sina Rene at Divine, justice para sa kanila. Hindi ito titigil. Ano ang nararamdaman mo sa pinakabagong impormasyon na ito? Dapat bang mapanagot si Tab Baldwin at ang lahat ng 11 Ateneo officials? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. Salamat sa panood.